Hello, hello! Andito na naman ang isang OFW na magbabalita sa inyo sa larangan ng showbiz. At ang pag-uusapan natin ngayon guys, balikan lang natin ang nangyari sa MOA at sa Okada noong first time na nagsama muli ang dating magpamilya, mag-asawa, kasama ang nag-iisa nilang anak na si Casey Concepcion. Walang iba kundi Gabby Concepcion at Sharon Cuneta. Nung unang magkasama sila sa Dear Heart concert. At guys, nakikita nyo naman na very emotional talaga lahat ng mga nagmamahal sa kanilang dalawa dahil hindi talaga maiwasan na nanumbalik sa mga fans nila o siguro sila man din nanumbalik sa kanila yung panahon na magkasama pa sila sa isang bubong. At dito guys, very emotional ang mga fans nila, nakakaiyak, grabe. At ito lang ang masasabi ko, pati man sila, si Sharon Cuneta, Gabby Concepcion, very unexpected na talaga, hindi na umaasa ang mga fans nila na magkasama silang muli sa kahit anong proyekto, hindi na lang specific movies or ano, kasi nga hindi na nga inaasahan dahil nga sa tagal-tagal nang hinihintay ng mga fans na magkaroon nga sila ng movie ay wala pang nangyayari. Kaya naman, noong nagkaroon sila ng concert, talaga ang mga fans nila ay tuwang-tuwa. Isa na ako doon at napaiyak, lalong-lalo na nung tinawag na ni Gabby Concepcion, si Casey Concepcion at dinala sa stage. At sila man din ay hindi din makapaniwala na magkasundo-sundo na sila. At nagsalita nga si Gabby Concepcion, napakagandang binitiwang salita ni Gabby Concepcion patungkol sa nangyaring event na yon. At yun nga sabi ni Gabby Concepcion, ito ay umpisa na maging okay na sila at talagang very civil na ang dating mag-asawang Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Hindi biro. And I hope okay na sila. Ano dito niya, parang andyan talaga yung kilig, yung chemistry niyo ni Sharon. Yung mga Sharon mo that time, naririnig mo yung buhay na buhay. Well, okay, on a different note naman. Very emotional yung day na yan, that evening. Especially nung nag-umpisa na yung music. And especially after watching yung nasa monitor, sa screen, yung audio-visual niya. Very touching yan because it is a rewind, a fast rewind of our life na kaming dalawa. Ang daming naiyak mo. Oo. And malaking decision talaga para sa aming dalawa na gawin namin yun. Kasi talagang very meaningful yun kung gagawin namin yan. We're gonna do it for the right reasons. And of course, para sa audience natin yun. We're not gonna be in this earth forever. So let's all enjoy each other. So may chance sa movie? Yung request nila It would be nice to do everything that we can habang buhay tayo. And then i-maximize lang natin na kung ano yung gusto nila, yun ang ibigay natin. Yun lang. Natin pipilitin. So ano lang yung maging natural, maging normal. Kung may magandang storya, gawin natin. Huwag natin gagawin kung hindi maganda yung storya because this is what will be remembered after the movie show. So may nagbago ba sa inyo ni Sharon o ni Casey after the movie? Well, at least ngayon lang kami nagsama-sama. Yun ang malaking pagbabago. At kung ano man yung mga issues nila na naririnig ko lang din, I hope okay na lahat. Yun ang biggest satisfaction ko, na maging okay sila. Yeah, oo. I'm really happy na okay na yan lahat. You think the relationship is the best it has ever been in a long while? Oh yeah, like I said, no? Kami okay na kami, we have our own families. It is our relationship as yung family namin, kami tatlo, ano? parents. Oo, and that's what I was hoping na mangyari, na maging okay na. And I think I've achieved that in a sense. And kahit na wala ako doon to discuss with Sharon on other things, at least Nena saw that evening. At ang mga fans kayo, no? Sumunod sa from MOA, sumunod din sila sa Okada. At balak din nila sumunod sa Cebu. Ganon sila. Hero, talagang tinutuhanan ko yun. Hindi hero.
Kaya guys, ang ganda talaga ng resulta sa concert na yon at 2025 ay talagang they are very okay na. Lalong-lalo ng anak nilang si Christina, si Casey.